So pag-usapan natin sa lesson ngayon is sasabihin mo ba kay employee na outsourcing company ka ba or pwede mong sabihin na middleman ka lang, etc. etc. Ang ma-advise ko kapag ikaw ay nasa Pilipinas, huwag mong sabihin na ikaw isang middleman or nag-outsource ka. Kasi first of all, kapag nalaman nila na ikaw ay isang middleman, ang inisip kasi ng mga baguhan lang dito sa mga industry is pineperahan lang natin yung mga empleyado dito sa Pilipinas. Pero ang hindi nila mag-gets is tagal na tong industry na to sa Pilipinas, marami na mga media company dyan, marami ng agency dyan, at yung pagkakaroon ng outsourcing at pagkakaroon ng middleman is sobrang common na sa mga business dyan. Kahit real estate pa yan, may mga middleman yan, kahit pagdating pa yan sa mga restaurants, pagkain, etc. Kahit anong business pa yan, pwede ka mag-outsource at pwede ka maging middleman sa iba't ibang mga industry dito sa Pilipinas. Meron lang mga close-minded na mga Pilipino at mga empleyado ng mga baguhan na hindi nila alam na ganun pala umiikot ang mundo. So minsan, ang ginagawa ko is hindi ko talaga sinasabi na nag-outsource ako. Sinasabi ko ako isang may-ari ng isang agency or ng isang team na nagpo-provide ng services sa iba't ibang mga content creators dito sa Pilipinas. At ang business ko is Frank Media. At ikaw ay isang magiging employee sa Frank Media team. So yung sinasabi ko, minsan pwede mo sabihin na ikaw ay isang assistant ng client mo na naghahanap yung client mo ng gantong service at nahanap kita at pwede ikaw na lang yung kunin ng client ko. Pero pwede mo sabihin na kapag wala ka pang client, sabihin mo muna na di mo na dinidisclose ng name ng client. Titignan muna if marunong ba talaga sila, hingin yung portfolio, papagawin yung test job or etc. Pag na-hire na sila, tsaka magbibigay ng kontrata at papakita yung client kung sino ba talaga yung client. At pwede mo na maipasabihin sa nila na pag ikaw yung nagsimula sa freelancing at i-outsource mo na, pwede mo ipakilala yung mismong client mo sa kanya, sabihin mo na pwede ikaw ay isang assistant na or etc. Or pwede naman na ginawa ko nung una, sinabi ko na ako ay isang video editor dito sa isang client to, siya doon ako maraming works. Gusto ko gawin mo tong mga ibang works na nasa likod ko at bibigyan kita ng gantong price. So, depende yan sa'yo if saan ka mas comfortable na sabihin sa employee mo ang mga strategies na sinasabi ko kanina. So, kapag foreigner yan, pwede mo naman sabihin sa kanila na nag-outsource ko, middleman ka, etc. Dahil alam na rin naman na nila na normal yung mga ganong mga paraan. Pero, depende yan sa'yo if kung gusto mo sa Pilipinas or sa foreigner. Kapag sa Pilipinas, huwag mo sabihin na nag-outsource ka dahil mga close-minded yung ibang mga Pilipino dyan na empleyado na naghahanap ng trabaho. Kahit sabihin natin, bigyan mo sila ng trabaho, kahit sabihin natin, gustong-gusto na nila magkaroon ng trabaho, minsan pinipili pa nila yung pride nila kaysa sa mismong trabaho. So, depende yan sa'yo if paano ipapakilala. Pero ang nire-recommend ko kapag may budget ka ng mga 500 pesos is gumawa ka ng BIR para mas madali. So, pag-uusapan natin sa next lesson is anong portfolio ba ang gagamitin ko or gagawin ko kapag ako ay isang beginner pa dito sa multi-servicing business. So, see you on the next lesson.